Sa nakalipas na video ay nakita nating dahil sa sobrang panggagalaiti ni Ye Xinghe ay walang awan niyang inisa-isa ang mga hangal na miyembro ng Dark Moon Supreme Family, kung saan walang pagdadalawang isip niyang sinira ang dantian ng lahat ng mga pangahas na cultivator na nanggulo sa kanyang Asher Feather Family. At matapos niyang may segoa ang pagsira sa lahat ng cultivation foundation ng bawat isang mga patay gutom mula sa Dark Moon at Zhao Family ay agad na niyang pinagpapaalis ang mga ito sa kanyang harapan. Subalit mariin din niyang sinabihan ang mga hangal na di porkit sinira na niya ang dantian ng mga ito ay ligtas na sila sa pagkasawi dahil ginawa niya lamang ito upang may makapagbalita sa hangal nilang patriarch na di niya palalampasan ang kahangalan nito, at damay pa din ang mga ito sa kanyang papaslangin sa araw ng kanyang paniningil. Nakita din natin na dahil sa pagka-curious ni Ye Xinghe sa kanilang seal ng pamilya ay sinubukan niya ito jisuriin kung saan agad niya itong binalutan ng makapal na aura upang alamin ang patungkol sa sikretong nakatago dito. Matapos ng masaklap na kaganapan sa bawat isang miyembro ng Asher Feather Family, ay inisa-isa ng paggagamutan ni Ye Xinghe ang lahat ng nagtamo ng pinsala sa katawan dulot ng pag-atake ng mga walang atay na miyembro ng Dark Moon Family. Kung saan makikitang habang nagkalipunpunan ng mga ito ay mariin naman itong pinapanood ni Uncle Patriarch na sobrang humahanga sa kabutihang loob ni Ye Xinghe. Maya-maya pa ay lumapit dito si Ye Zuo at nang makita ito ni Uncle Patriarch ay may pagmamalaki nitong sinabi na napakaswerte daw ni Ye Zuo sa pagkakaroon nito ng anak na gaya ni Ye Xingheng mas mabuting kalooban. Dagdag pa nito na kung hindi daw dahil kay Ye Xinghe ay 100% siyang segurado na tuluyan ng nag-wipe out ang buo nilang clan at nagtagumpay sana ang Dark Moon Family at Zhao Family sa kanilang binabalak. At ang mga papuri naman ni Uncle Patriarch para sa anak nito na si Ye Xinghe ay labis naman niyang ikinatuwa dahil may katotohanan naman ang mga sinambit nito. Subalit habang tumatagal ang kanyang pagtawa ay mapapansing tila pahina ito ng pahina sa di malamang dahilan. Maya-maya pa ay tuluyan ng natahimik si Ye Zuo mula sa kanyang pagtawa at ang kanilang ginagawa niyang pagsasaya ay napalitan ng kanyang pananahimik. Na umabot pa sa puntong malagay ito sa malalim na pagkalungkot at pag-aalala para sa kalagayan ng kanyang anak na si Ye Xinghe. Na agad din namang napansin ni Uncle Patriarch dahilan upang may pagtataka niya itong tanungin sa kung bakit bigla na lamang itong naging malungkot. At ang pagtataka naman ni Uncle Patriarch sa naging dahilan ng biglaang pagbabago ng mode ni Ye Zuo ay agad din namang naliwanagan ng mag-umpisa ng magsalita si Ye Zuo at sinabi nitong nag-aalala siya kay Ye Xinghe dahil sa dami ng mga makakalaban nito, lalong-lalo na ang main bloodline descendants ng Dark Moon Family dahil sa ginawa ni Ye Xinghe sa mga ito, at nakasisigurado siyang di ito basta-basta palalampasan ng Dark Moon Family at di magtatagal ay magpapadala itong muli ng mas malalakas pang cultivator para paslanjin si Ye Xinghe. Na ikinalungkot din naman ni Uncle Patriarch dahil gaya ni Ye Zuo ay yun din ang nasisiguro niyang mangyayari, maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Ye Zuo at tinanong nito si Uncle Patriarch kung ano nang susunod nilang gagawin upang maagapang makaiwas sa nalalapit na dilubyong maaaring mangyari sa kanilang pamilya. At ang katanungan naman ni Ye Zuo ay di agad natugunan ni Uncle Patriarch na makikitang napabuntong hininga na lamang sa isang gilid dahil sa labis na pamumroblema sa papwedeng mangyari sa kanila. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Uncle Patriarch at malungkot niyang sinabi na mukhang wala na silang magagawa pa kundi ang harapin ang nalalapit nilang pagkasawi sa kamay ng Dark Moon Family dahil wala naman silang sapat na lakas upang labanan ng patayan ang mga ito. Dagdag pa nito na kamuntika na silang mag-wipe out kanina kahit na mas mahihina pa ang sumugod na cultivator mula sa panig ng Dark Moon Family kaya't mukhang matutuluyan na sila sa oras na magpadala ang mga ito ng madaming expert mula sa Dark Moon Family. At dagdag pa ni Uncle Patriarch na iisa na lamang ang naiisip niyang paraan kung saan kailangan nilang ipadala ang lahat ng mga bata kasama ni Ye Xinghe sa labas ng Tianzong City upang di na ang mga ito madamay pa sa pagkasawi, habang ang lahat naman ng kanilang mga pag-uusap na dalawa ay makikitang naririnig pala ni Ye Xinghe sa di kalayuan na makikitang mariin lamang na nakikiramdam. At dahil sa mga pag-aalalang narinig ni Ye Xinghe mula kina Uncle Patriarch ay labis siyang nanggalaiti pang lalo sa Dark Moon Family at sa isip-isip niya na di niya mapapalampas ang mga kahangalang pinaggagawa nito sa kanyang pamilya ay sisiguraduhin niyang magbabayad din ang mga ito ng buhay nila.
At matapos ng kaganapan sa Asher Feather family ay lumipat naman ang eksena sa Darkmoon family kung saan makikita ang mga sangal na miyembro nito na wala asan lang ni isang makaimik habang nakaluhod lamang ang bawat isa sa kanila upang harapin ang galit ng kanilang patriarch. Kung saan makikita si Patriarch Liang Xiang sa harapan ng mga hangal na may masamang titig sa mga ito dahil sa panggagalaiti niya sa pinaggagawa ng mga hangal niyang kapamilya. Maya-maya pa ay nag-umpisa na itong magsalita at sinabihan nito ang mga hangal niyang tauhan na isa daw ang mga itong tumpok ng mga bobo. At mariin pa niyang tanong sa Zanga ito sa kung sino daw ang pasimuno sa pagpunta sa Asher Feather family upang manggulo dito ng walang pahintulot ng nakatataas, habang makikita ang hangal na si Liang Shu na labis ng kinakabahan sa papwede niyang sapitin sa kanyang ama. Dagdag pa ni Liang Xiang na mukhang labis na nagsilaki ang mga ulo ng mga ito dahil naisipan nilang i-wipe out ang isang buong clan kahit na di naman nila kaya man lang tapatan ang nag-iisang cultivator at ang mas malala pa din ay mas bata pa ito sa kanila. Maya-maya pa ay malakas niyang hinambalos ang misa sa kanyang tabi dahilan ng pagkadurog nito sa piraso, habang mariing sinasabi na saan kumukuha ng lakas ng loob ang mga hangal para bumalik pa at humarap sa kanyang harapan ngayong wala na naman ang mga itong silbi dahil sa pagkasira ng kani-kanilang dantian. At dahil sa galit ay naglabas pa ito ng aura sa anyo ng isang apoy na agad na sumire sa piraso ng misa na kanyang hinambalos kanina ng malakas dahilan ng malakas na pagsabog. Para maibsan ang galit ni Liang Xiang sa kanila ay malakas na nagsalita ang hangal na si Liang Shu at mariin niyang pagpapaliwanag na di nila lubos maisip na buhay pa pala si Ye Xinghe at sa kasalukuyan ay mas lalo pang lumakas ang tinataglay nitong lakas dahilan upang wala silang magawa para labanan ito. Agad din niyang idinagdag habang nakayuko na ang kanyang dantian ay walang pagdadalawang isip na sinira ni Ye Xinghe kaya gusto sana niyang humingi ng tulong sa kanyang ama upang makapaghiganti kay Ye Xinghe dahil sa ginawa nito sa kanila. At ang mga sinabi naman ng hangal na si Liang Shu ay agad namang dinagdagan ng mga kasamahan nito at lahat sila ay iisa ang hinihiling na ibawi sila ng patriarch kay Ye Xinghe subalit ang kanila namang pagmamakaawa ay lalo lamang ipinanggaliti ni Liang Xiang. At ang lahat ng pagmamakaawa ng mga hangal para makabawi sa nangyari sa kanila ay pasiga namang tinugunan ni Liang Xiang at mariin niyang pinatahimik ang mga hangal at dagdag pa nito na wala siyang ibang nakikita sa mga ito kundi isang tumpok ng basura lamang. Dahilan upang mapatahimik na lang ang mga hangal at mapapikit na lang sa pagsisisi habang mas pinili na lang nilang kimkiman ang kani-kanilang sama ng loob kay Ye Xinghe dahil sa ginawa nito sa kani-kanilang mga dantian. Maya-maya pa ay nagpakita na din si Liang Yu kung saan mariin nitong tinitingnan ang dalawa niyang kapatid na sina Liang Yu at Liang Shu na pariho ng mga siraang dantian. At nagpatuloy lamang ito sa pananahimik sa likuran habang nakapanood at nakikiramdam sa mga mangyayari. Habang sa isip-isip naman ng magnanakaw ng panty ang labis na kasiyahan dahil sa kasalukuyan ay siya na lamang ang natitirang main bloodline descendants ng kanilang pamilya na may kakayahang makapag-cultivate, kaya naman sigurado na siyang dahil sa pagkasira ng dantian ng dalawa ay wala na siyang magiging kaga sa pwesto ng pagiging patriarch. At sa isip-isip din ng hangal na buti na lamang at di siya sumama nang subukan siyang akitin ng kanyang hangal na kuya at napabuti pa ang kanyang pagdadahilan para di makasama dahil kung nagkataon ay siguradong tatapusin siya ni Ye Xinghe. At seryoso pa niyang dagdag sa kanyang sarili na mabuti pa hanggat maaga ay gumawa siya ng paraan upang lalong mas mapalapit kay Ye Xinghe at di niya ito makalaban pagdating ng araw. Matapos kay Liang Yu ay bumalik naman ang eksena kay Liang Xiang na makikitang labis pading ng gagalaiti at malakas nitong ipinag-utos na dalhin sa kanyang harapan ang 6 na cultivator na nagsabing tuluyan ng nasawi si Ye Xinghe, upang pagbayarin ang mga ito sa kanilang pagsisinungaling. At ang kanya naman utos ay agad na sinunod ni Steward Chen kung saan agad niyang sinabi na dadalhin niya agad ang 6 na cultivator sa harapan nito. Matapos ng mga sinabi ni Steward Chen ay makikitang naupo na si Liang Xiang sa kanyang upuan habang mariing nag-iisip sa kung ano ng kanilang susunod na magiging plano upang makabawi sa ginawa ni Ye Xinghe. Nanatili lamang na nakaluhod ang mga hangal habang nagpatuloy din naman si Liang Xiang sa kanyang malalim na pag-iisip habang inaante ang 6 na cultivator na nagsinungaling sa kanya. Habang nasa malalim na pag-iisip ang hangal ay napagtanto niyang halos lahat pala ng main bloodline ng kanilang pamilya ay nadamay sa pagkasira ng dantian, kung saan din nila ito kayang gamutin sa ngayon ng sabay-sabay. At may panggagalaiti pa niyang iniisip na ang nangyari sa kanyang mga anak ay isang malaking kawalan para sa kanilang pamilya,
At kagagawa nito ng 6 ng scout cultivator na nagbalita sa kanya na nasawi na si Ye Xinghe. Dagdag pa nito na malinaw na di natatakot sa kanila ang ating bida base sa walang awa nitong ginawa sa kanyang mga anak kahit na alam nito na gagantay sila. At seryoso pa nitong iniisip ang planong pagpaslang kay Ye Xinghe ng maagap hanggat di pa nakikialam si Vice Principal Shu na lubhang napakahirap na makalaban, dahil kung magkataong malaman na ni Vice Principal Shu ang nangyari sa kanyang disciple ay walang pagdadalawang isip itong makikialam at sila ang magiging dihado kung magkataong makisali nga ito sa gulo. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan nang dumating ang leader ng 6 na cultivator kung saan ito din ang pasimuno sa maling balita na kanilang sinabi kay Liang Xiang, at upang di siya mapaslang ng hangal ay agad niyang bungad na kung di sila makakabalik ng buhay ay siguradong ang kani-kanila namang clan ang makakalaban ng Dark Moon family. At ang pananakot naman ng hangal ay gumana kay Liang Xiang kung saan agad nitong sinang-ayunan ang sinabi nito at dagdag pa nito na alam na niya yun sa umpisa pa lamang, at kaya niya lamang pinatawag ang mga ito ay upang muling utusan na tapusin si Ye Xinghe. At matapos nito ay agad na din ni Liang Xiang na ipinag-utos sa 6 na cultivator na damputin ang lahat ng nakaluhod sa kanyang harapan ay siguraduhing ikulong ito sa kulungan at walang sino man ang palalabasin. At ang kanya namang utos ay labis na ikinabahala ng hangal niyang anak na si Liang Shu na makikitang napatingin pa ng may pagtataka sa kanyang ama. Maya-maya pa ay sinunod na nga ng 6 ang utos ni Liang Xiang kung saan maririnig na nagmamakaawa pa ang mga hangal lalong-lalo na si Liang Shu na nagpupumiglas pa sa mga ito, habang mariin lamang silang pinagmamasdan ng hangal na si Liang Xiang. Maya-maya pa ay may isa na naman itong cultivator na inutusan kung saan sinabi nito na kailangan nitong mangalap ng mga cultivator na may level ng 6th Heavenly Layer Realm pataas sa lahat ng sangay ng Dark Moon family, dahil gusto niyang makita kung hanggang saan tatagal si Ye Xinghe at kung gaano kalakas ang batang ito. Dagdag pa nito na di siya naniniwalang magagawa nitong pagpapaslangin silang lahat ng mag-isa lamang, at kailangan na din nila itong maunahan pa bago pa ito humingi ng tulong sa malalakas nitong background gaya na lamang ni Vice Principal Shu. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa loob ng Asher Feather family kung saan makikita ang mga elder at si Patriarch Yejun kasama si Ye Xinghe sa isang malaking misa at pinag-uusapan nila kung anong magandang gawin upang makapaghanda sa paparating na labanan sa pagitan nila at ng Dark Moon family. Sinabi ng isang elder na hanggang ngayon para sa kanya ay mas maganda ang naisip ni Uncle Patriarch na ipadala ang lahat ng mga bata sa labas ng Tianzong City dahil ang kalaban nila ay ang Dark Moon family na siguradong magiging mahirap na kalaban lalo na at wala sa kanilang malalakas bukod kay Ye Xinghe na may kakayahang lumaban ng patayan. At ang mga pinagsasabi naman nito ay sinang-ayunan din naman ng isa pang matandang elder ng kanilang pamilya kung saan sinabi nito na para sa kanya ay yun din ang pinakamagandang gawin upang kung sakali mang tuluyan silang ma-wipe out ng Dark Moon family ay siguradong may maghihiganti para sa kanilang pagkasawi balang araw. Subalit ang mungkahi naman ng dalawa ay agad na tinutulan ni Ye Xinghe at sinabi nitong ang ganang plano ay di dapat nila ginagawa dahil lubhang delikado para sa mga ito, na agad namang tinugunan ng unang nagsalita at may pagtataka nitong tinanong kung sa ano namang dahilan at nasabi ito ni Ye Xinghe. Kaya naman maayos na ipinaliwanag ni Ye Xinghe ang kanyang mungkahi ay sinabi nitong ang Dark Moon family ay may tainga at mata sa lahat ng dako ng Tianzong City at kung sakaling ipadala nila ang iba sa labas ay madali lamang itong matutunton ng Dark Moon family at kung magkaganon ay di nila ito mapoprotektahan dahil sa magkakalayo sila. Dagdag pa nito na kung sakaling magtagumpay ang mga hangal sa pagdakip sa mga ito ay nakasisigurado siyang gagamitin ito ng Dark Moon family upang puwersahin silang pasukuan at kung magkaganon ay katapusan na ng buo nilang clan ng walang kalaban-laban. At ang mga pinagsasabing ni Ye Xinghe ay agad namang naunawaan ng dalawang elder dahilan upang matahimik na lang sila dahil may katotohanan naman ang pinagsasabi ni Ye Xinghe na di malabong mangyari kung sakali. At dahil sa di na nakapagsalita pa ang dalawa ay umimik na din si Uncle Patriarch at agad nitong tinanong si Ye Xinghe sa kung ano naman ang naiisip nitong magandang plano para sa nalalapit nilang problema. Kaya naman agad na sinabi ni Ye Xinghe na sa nakaraan niyang paglalakbay ay may naipon siyang Snow Essence at Pure Purple Jade na maaari nilang mabinta sa malaking halaga at ang mapapagbintahan nito ay maaari naman nilang ibili ng mga cultivation technique manual at Scarlet Soul Crystal na magagamit nila sa pagpapalakas.
Dagdag pa ni Xinghe Nola ngayon ay di na nila kailangan pang magbigay ng tribute sa Dark Moon family dahil sa ginawa nito sa kanila kaya naman makakapag-focus na sila sa pagko-cultivate upang mapataas ang kani-kanilang mga cultivation level. At sinabi din ng ating bida na sa pamamagitan ng pagpapalakas ay magagawa nilang maalis ang takot nila sa pamilya ng Dark Moon family, at kung kinakailangan ng matinding labanan ay magagawa nilang makipag-showdown sa mga ito upang mapahinto ang mga kahibangan ng mga hangal. Na ikinagulat naman ng isang elder subalit kahit na epektibo nga ang naisip ni Xingheng plano ay huli na ang lahat para dito kaya naman sinabi ni Uncle Patriarch na wala na silang panahon upang makapagpalakas pa dahil nangangailangan ito ng mahabang panahon para dito. At ang saloobin naman nilan ay agad na tinugunan ni Xinghe at sinabi nito na di pa huli ang lahat gaya ng sinasabi nila dahil basta't naniniwala sila sa kanilang sarili ay mabilis lamang silang lalakas. Dagdag pa nito na di naman talaga nakakatakot ang Dark Moon family dahil may kakayahan silang labanan ang mga ito. Sinabi pa ni Xinghe na nagpadala na siya ng mga tao upang dalhin ang ginawa niyang sulat kay Vice Principal Shu upang makagawa ito ng aksyon upang matulungan sila sa kanilang problema. Subalit sinabi din ni Xinghe na may katotohanan naman na talagang mahirap ang makapagpataas ng level at nangangailangan naman talaga ito ng sapat na panahon upang magawa. Kaya naman habang nagpapalakas sila ay aarkila na muna siya ng mga expert na cultivator mula sa iba't ibang pamilya na walang kaugnayan sa Dark Moon family upang sila na muna ang humarap sa mga hangal habang sila naman ay nagpapalakas at sa ganitong paraan ay makakakuha sila ng sapat na panahon na kanilang kailangan. At sa ganitong paraan ay magagawa nilang malabanan ang sinumang mga hangal na mula sa Dark Moon family ang magpupunta dito. At dahil sa magandang plano ni Xinghe at katalinuhang ipinakita sa paglutas ng problema ay labis na namangha ang lahat dahil may katotohanan naman lahat ng sinabi nito. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa isang cultivator kung saan makikitang mabilis itong tumatakbo sa di malamang dahilan. At patungo ito sa lugar kung saan nagtitipon sina Xinghe, kung saan maririnig sa labas na nagsasalita si Uncle Patriarch at sinabi nitong napakaganda nga ng naisip na plano ni Xinghe at ito ang maaari nilang gawin dahil sang-ayon silang lahat dito. Maya-maya pa ay tuluyan ang nakalapit sa pintuan ang cultivator na kanina ay mabilis na tumatakbo at malakas niyang binuksan ang pintuan ng lugar na pinagpupulungan ni Xinghe. At makikita ang cultivator na hayngal at di agad makapagsalita kaya sinabi ni Uncle Patriarch na papwede na itong magsalita sa kung anong nangyayari ng dahan-dahan. Kaya naman nagsalita na din ang cultivator at sinabi nitong may isa silang malaking problema dahil nagpumilit makapasok ang prinsesa sa kanilang clan dala ang isang napakalaking white wolf, at ang sinabi naman nito ay labis na ikinabahala ni Uncle Patriarch. Ang ibinalita naman ng cultivator ay labis na ikinabigla ni Uncle Patriarch at mariin pa nitong kinlaro kung totoo ba ang kanyang narinig na nandito si Princess Yuning kasama ang isang dambuhalang demonic white wolf, dahil di siya makapaniwalang magpupunta na naman ito sa kanilang clan. Maging si Xinghe na nakarinig ng patungkol sa pagdating ni Princess Yuning ay labis ding nagulat dahil buong akala niya ay tuluyan na itong napaslang sa kamay ng dambuhalang Tianji Demon Beast. Maya-maya pa ay agad na ding tumayo si Xinghe upang puntahan si Xia Yuning at upang siguraduhin ito nga ang dumating gaya ng sinabi ng cultivator, kaya naman agad na siyang nagpaalam kay Uncle Patriarch na magtutungo siya dito. Habang tumatakbo ng mabilis na animoy excited na makita ang kanyang mahal ay may pagtataka nitong iniisip ang patungkol kay Princess Yuning kung saan gaya nga ng sinabi ng makapangyarihang Empress ay buhay pa nga ito at ngayon ay kasalukuyan ng nasa kanilang clan. At lumipat naman ang eksena kay Princess Yuning kung saan makikita itong katabi ng isang dambuhalang white demonic wolf, dahilan ng pagkatakot ng mga miyembro ng Asher Feather family sa paligid sa pag-aakalang mapanganib ang nasabing halimaw at nababahala silang baka atakihin sila nito. Kung saan agad din naman itong nakilala ni Xinghe ng oras na masilayan niyang ang sinasabing white wolf na kasama ni Xia Yuning. At nang makalapit na si Xinghe ay agad itong nakita ni Princess Yuning dahilan upang mapalingon ito dito ng may bahagyang pagkagulat. At nang masigurado niyang si Xinghe talaga ang papalapit sa kanya ay agad niya itong tinawag ng malakas habang naluluha-luha sa sobrang tuwa na muli niyang nakita ang kanyang lalaki. At di na nga napigilan pa ni Princess Yuning ang bugzo ng kanyang damdamin kaya naman agad na niya itong sinunggaban at yinakap ng mahigpit na animoy 1 taon silang di nagkitang dalawa.
At habang umiiyak ng dahil sa tuwa ay masaya niyang sinabi kay Ye Xinghe na masaya siyang nakita itong maayos at ligtas dahil buong akala niya ay tuluyan na din itong nasawi sa isla sa gitna ng Blue Carp Lake. At ang sinabi naman ni Princess Yuning ay tinugunan ni Ye Xinghe sa kanyang isipan sapagkat ayaw niyang ipakita dito na masaya din siyang makita ito at sa isip-isip ni Ye Xinghe ay buti na lamang at maayos din ang kalagayan nito kagaya niya. Maya-maya pa ay agad na ding napansin ni Ye Xinghe ang White Demonic Wolf kung saan agad din naman itong napalingon sa kanya na animoy kilala siya ng White Fang. Habang ang mga nasa paligid namang mga cultivator ay labis na kinabahan nang makita nilang lumingon ito nang biglaan kay Ye Xinghe. Habang papalapit ito kay Ye Xinghe ay marahan naman niya itong pinagmasdan habang mariing nakikiramdam. Maya-maya pa ay nag-umpisa ng magtanong ang ating bida kay Princess Yuning kung saan naman niya nakita ang malaking white wolf na kasakasama niya ngayon. At habang nakatingin sa malaking white demonic wolf ay sinabi niyang basta na lang ito sumunod sa kanya mula sa isla. Dagdag pa nito na ng oras na magising siya sa isla ay nakita na lamang niya ito sa kanyang tabi na nagbabantay sa kanya, at sinabi din ito na bukod sa napakaamo nito sa kanya ay nagagawa pa nitong maintindihan ang kanilang salita na animoy mayroon itong sapat na pag-iisip di gaya ng ibang halimaw na ang alam lamang ay umatake ng walang pakundangan. Maya-maya pa ay ibinaling na ng White Fang ang kanyang atensyon kay Ye Xinghe na animoy kilala talaga niya ang ating bida. Kasunod ng agaran nitong pagtayo at paglapit kay Ye Xinghe, na lalong ikinabahala ng madaming cultivator sa isang gilid dahil baka nga naman umatake na lang ito ng biglaan sa kanila. At habang lumalapit ang dambuhalang White Fang kay Ye Xinghe ay may pag-aalala naman itong binalaan ng isa nitong kamiyembro kung saan malakas nitong sinabi na mag-ingat ang ating bida sa price niya ng halimaw dahil baka atakihin siya nito ng biglaan. Subalit ang mga paalala at pagkatakot ng madami sa price niya ng halimaw ay agad na inalis ni Ye Xinghe nang iharang niya ang kanyang mga kamay senialis na wala silang dapat ipag-alala sa dambuhalang White Fang. Kasunod nito ay ibinalik na ni Ye Xinghe ang kanyang atensyon sa papalapit na White Fang sa kanya upang mariin itong tingnan. Maya-maya pa nang tuluyan ng makalapit ang nasabing halimaw ay agad na nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa lahat habang makikita naman ang dalawa na nagtitinginan at parihas ng isa't isang tinitingnan ang bawat isa. Maya-maya pa matapos ng pagtitinginan ng dalawa ay bigla na lamang yumuko ang malaking halimaw sa harap ni Ye Xinghe at nang makita naman ito ng ating bida ay marahan niya itong sinubukang hawakan. At ang pagpapahawak naman ng malaking halimaw kay Ye Xinghe ay labis namang ikinagulantang ng kanyang mga kamiyembro dahil di nila inaakalang magiging maamo kay Ye Xinghe ang malaking halimaw. Habang makikita naman si Xia Yuning sa isang gilid na masaya lamang na nakatingin kay Ye Xinghe dahil maging dito ay naging maamo ang kasakasama niyang White Fang. At habang hawak ni Ye Xinghe ang balahibo ng halimaw ay nakaramdam siya dito ng labis na pagkamangha dahil sa sobrang lambot ng mga balahibo nito, at napasabi pa si Ye Xinghe na ang balahibo nito ay para ng buhok ng isang prinsesa. At sa isip-isip ni Ye Xinghe na kung nakita ito ni Xia Yuning nang magising ito ay nakasisigurado siyang ang master nito ay ang makapangyarihang empress na si Shang Guanzuan at ang pagiging maamo naman nito sa kanya ay siguradong iniutos ng empress upang maprotektahan siya hanggang sa kailanganin na nito ang kanyang tulong gaya ng napagkasunduan nila sa loob ng kuweba. Nagpatuloy si Ye Xinghe sa paghawak sa mukha ng malaking halimaw dahil sa napakaganda nitong hawakan. Maya-maya pa ay naisipan na ni Ye Xingheng sukatin ang lakas ng halimaw upang malaman niyang kasalukuyan nitong level. At labis siyang nagulantang sa sumambulat sa kanya dahil makikitang labis na nakakapanindig balahibo ang lakas ng White Fang sa kanyang harapan na di niya inaasahang ganito pala ito kalakas dahil wala sa panlabas nitong itsura. Habang tumatagal ang pagtingin ni Ye Xinghe sa level ng halimaw ay lalo pang nadidagdagan ang kanyang pagkagulantang dahil habang tumatagal ang pagsuri niya dito ay nararamdaman niyang mas malakas pa pala ito kisa sa una niyang naramdaman. At sa isip-isip ng ating bida matapos niyang sukatin ang level nito ay di niya inaasahang lubha palang napakataas ng level nito na higit pa sa tinataglay niyang level kung saan umabot pa sa puntong di na niya makita ang tunay na level ng White Fang. Seryoso pang iniisip ni Ye Xinghe ang mga kayang gawin ng makapangyarihang empress dahil nakasisigurado siyang bukod sa nagawa nitong mapaamo ang napakalakas na halimaw ay may iba pa itong kayang gawin na higit pa dito.
Bukod pa dun ay naisip din ni Ye Xinghe ang patungkol sa hinihinging tulong ni Empress Shangguan sa kanya dahil mukha namang di na siya nito kakailanganin pa base pa lamang sa kaya nitong gawin. Maya-maya pa ay nagpatuloy si Ye Xinghe sa pag-iisip nito hanggang sa mapansin na ito ni Princess Yuning. Dahilan upang tanungin niya ito nang may pagtataka sa kung ano ang iniisip nito na mukhang napaka-seryosong bagay, na agad namang tinugunan ni Ye Xinghe at agad siyang nagpalusoy dito na wala naman siyang iniisip na kung ano at nagkakamali lamang ng pag-aakala ang prinsesa. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan mapapag-alaman na natin kung sino ang master ni Princess Yuning at kung gaano ito kalakas. Bukod pa doon ay makikita din natin ang pagdadagsaan ng daan-daang cultivator sa loob ng Asher Feather family sa di malamang dahilan at ang bawat isang dumating na cultivator ay nagtataglay ng nakakapangilabot na lakas. Kaya buddy, kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.